Pakakasalan mo ba ako? Sa harap ng aking pulpod, nagsasagawa ng seremonya ng pag-aalok ng kasal ang dalawang tao ng abala, sa loob ng maraming taon. Para sa 3 miyembro ng pamilya nyo, parang aso ako. Ilang taon na akong ganito. Akala mo ba walang halaga ang ginawa ko? Akala mo ba ngayon ang pamilya siya, ay ikaw pa rin ang may kontrol? Lu Chisheng. Ikaw, maliit na cute, ikaw. Pakiusap. Ililigtas mo ba ang mga anak namin? Hindi ikaw ang tatay ko, yung ballpen na palagi niyang dala. Pakawalan mo. Siyempre pagkatapos mamatay ang tatay mo, ako mismo ang kumuha mula sa kanyang bulsa. Paano mo nagawang gawin iyon? Halos tinuring ka ng tatay ko, na parang sariling anak na babae niya. Para makamit ang layunin. Ano ba naman ang halaga ng kaunting pagsasakripisyo? Maging mabait ka. Maging mabait ka. Basta't makikinig ka ng mabuti. Ibigay mo sa akin ang susi ng 7 bilyong ki para buksan ang SIA Group. Tinitiyak ko na ang buhay nyo ng iyong ina ay magiging payapa at matiwasay. Sa totoo lang, hindi kita maaaring palayain ngayon. Tulungan mo ang anak ko. Bukas, ipapagawa ko sa abogado ang dokumento. Ayos ba? Makipagkita sa abogado. Akala mo ba hindi namin alam, ang ari-arian ng pamilyang siya ay prioridad na ipapamana sa mga tuwirang ina ko, marahil. Ikaw lang at ang batang nasa tiyan mo ang namatay. Isang bangkay, 2 buhay. Si TSI Shengge lang ang magiging tanging tagapagmana. Makakamtan din namin ng natural, ang 7 bilyong ito. At ang grupo ni Sia, ang aming anak, ay magiging susunod na pinuno ng grupo ni Sia. Sinasalamin ko na ibibigay ko sa iyo lahat, basta't palayain mo ako. Nasa kwintas ko ang susi. Nasaan ang kwintas? Wala dito ang kwintas. Palayain mo ako. Hahanapin ko ito para sa iyo agad. Sia Siran, papatayin kita. Kaya ko pa ring manin ang Sia Group. Sisiran. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang 70 bilyon. Ano ba yung kalokohan? Palem, kapatid. Ah, hindi pala. Panghabang buhay na Palem, kapatid. Lu Chisheng. Ang nagligtas sa akin mula sa malaking sunog, ay ang matalik kong kaibigang matagal ko nang hindi nakikita, si Yu Wei. Si Siran. Kumusta ka? Huwag kang matakot, lalabas tayo, tara na. Dali, lakad na, lakad na. Wei Wei. Wei Wei. Ngayon ang mukha na ito ay perpekto para sa paghihiganti. Lu Chisheng at Lin Yiking. Ang mga namumuno sa SIA Group. Ang babaeng ito ay magiging unang regalo ko para sa inyong dalawa.
Magandang araw po, Ginang. Ito po ang in-order ninyo. Pakisiyahan po. Mahal. Ayos ka lang ba? Dok, ano ang nangyayari sa asawa ko? Kakatapos ko lang siyang suriin. Walang problema ang Ginoo. Ang Ginoo ay pagod lang. Ngayon, ang kwintas ni Sia Siren at ang 70 bilyon ay hindi pa namin nahanap. Nasa Sia Group ka ba? Hindi pa rin matatag ang posisyon. Maging tapat ka sa akin. Lahat ng alahas ni Sia Siren, nasa iyo naman, di ba? Kung ganoon, bakit hindi mo pa rin nahanap ang kwintas? At saka, nakipagkita lang ako sa isang kliyente. Ganun ba? Huwag na itong uulitin, asawa. Kapag naitanim na ang binhi ng kawalan ng tiwala, bawat pagsubok, lahat ay aayusin. Magdadala ng bagay sa puntong hindi na ito mababawi. Ako ay umuwi na. Anong nilalaro mo? Masaya ba to? Ginang. You way. Mukhang mataas ang pinag-aralan mo. Bakit ka pinili mong maging yaya? Siyempre dahil ikaw. Dahil kaya mo akong bigyan ng sapat na pera. Tapat ka talaga. Nagkita na ba tayo dati? Siguro ang mukha ko ay medyo pangkaraniwan lang. Sana maging maayos ka na sa susunod. Opo, Ginang, tingnan kita na lang maglaro nito. Pagod na ako, mauuna akong maligo. Lumabas ka. Ginoong Lu. Anong brand ng pabango ang ginamit mo? Ginoong Lu, hindi ako nag-spray ng pabango. Kung ayaw mo sa akin. Hindi naman. Pinapaalala mo lang sa akin ng isang matagal ng kakilala. Mukhang mahalaga sa iyo ang taong iyon. Para kay Ginoong Lu, malamig na ang oras. Pwede ka nang bumaba. Sino ang nagsabing ilagay mo ang bulaklak na ito? Kahapon sinabi ng Ginoo na gusto niya ang amoy nito, kaya ginawa ko lang. Lu Chisheng, iniisip mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Manahimik ka nga. Lin Yiking, kumilos ka ng maayos. Ang reputasyon at katayuan na gusto mo, ibinigay ko na sa'yo. Nagsisimula pa lang ang lahat. Handa na ba kayo? Bata, pagod ka na ba?
Sobrang ayaw ko sa pagguhit. Bakit araw-araw ay pinapagawa lang ako ng nanay? Hindi ko gusto gawin ang mga bagay na iyon. Ganito na lang, maglaro tayo ng tago-taguan. Sige ba? Totoo. Magtatatal ka ba? Isasabi mo ba ito kay mama? Syempre hindi. Ito ay lihim nating dalawa lamang. Isara mo ang iyong mga mata. Nakatago na ako, Ginoo. Halika, hanapin mo ako. Anong nangyari? Maliit na binata. Ito ang paboritong vase ni Chicheng. Luyabaw, hindi ka ba nagpipinta? Ginoo, ako ang nagbasag ng vase na ito. Nakikita kong sobrang pagod ng maliit na binata. Nais ko siya. Ano ka bang klaseng tao? Masamang ina, masamang ina. Ako ang hindi sinasadyang nakabasag ng florera. Mabait lang si Ate Yue. Huwag mo siyang pahirapan. Yabaw. Masamang nanay. Halika rito, Yue. Isuot mo sa akin ang kwintas. Ginang, ang kwintas ninyo ay... Ang ganda talaga, syempre. Ito ang aking do. Isa kang magnanakaw. Ganap mong ninakaw. Ang buhay na dati ay akin. Sige na, Ginang, lumabas ka na. Oo. Maganda. Ang aming panganay na babae ang pinakamaganda. Ito ay ang kwintas na minana ng pamilya ni Sia. Siyempre, maganda ito. Ang ibig mong sabihin, maganda ang kwintas, pero hindi ako maganda. Wala namang ganon. Sinasabi ko lang, maganda ka kahit ano pa ang suot mo. Magpapalit muna ako. Kung ibibigay mo sa akin ang kwintas na ito, wala akong isusuot. Isusuot ko lang ang kwintas na ito para sa'yo. Sige ba? Pakawalan mo ako. Bitawan mo. Hindi talaga ako ang nagnakaw. Kung hindi ikaw, sino pa? Una munang sinunog ang vase sa bahay. Ngayon, hindi pa rin malinis ang kamay at paa niya. Hawakan mo ang damit niya. Gusto kong makita kung may kwintas siya. Bitawan mo ako. Ikaw ang magbitiw. Ako na ang maghubad. Ayos ka lang ba? Nahanap na ang ginang. Kinuha ng batang Ginoo ang kwintas para kopyahin. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko nga. Hindi kailanman pumasok ang anak ko sa aking silid. Tama na. Batang Ginoo. Humingi ka ng tawad. Bakit ako? Bakit ako hihingi ng tawad sa isang yaya? Pero ikaw, Lutwisheng, palaging pinapangalagaan siya. May relasyon ba kayo? Sa harap ng mga katulong, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Lin Yiking. Ibabalik ko sa iyo ang bawat kirot na dinanas ko. Nang buo at walang pagbabago. Ginoo at ginang, pakisiyahan po kayo. Bakit mo ginawang ngiti ang sarsa? Bakit may plum ka rin dito? Isa lang itong recipe na nakuha ko sa internet. Ginoo, nasasaktan mo ako. Bakit kailangan mong lagyan ng ngiti ang pasta na ginawa mo? Ito ay tinatawag ng ngiting pasta. Ibig sabihin, kapag kinain mo ito, magiging masaya ka araw-araw. Kaya ang paborito kong kainin ay ang ngiting pasta na ginawa mo. Sobra kayong tamis nyo pareho. Sisiran, turuan mo rin ako gumawa. Gusto ko rin gumawa para sa akin. Para sa magiging asawa ko balang araw. Sige.
Sino ang nagbigay sa'yo ng recipe? Lalaki ba o babae? Isa lang itong tutorial sa internet. Dapat ay isang mahinahong ate. Sabi niya, ang asawa niya at ang kanyang matalik na kaibigan, pareho nilang gusto. Siguro ito ay isang natatanging recipe. Sisiran. Ginoo at ginang, nakalimutan ko ang aking napkin. Pumunta ka sa kwarto ko mamaya. Opo, ginang. Noon, may mga yaya sa bahay. Araw-araw silang nagtatrabaho sa mansyon. Sumasakay sa mamahaling sasakyan papasok at palabas. Hinahawakan ang mga alahas. Paglipas ng panahon, nagsimulang magkaroon sila ng masasamang intensyon. Totoo nga naman, may mga tao na parang maya lang. Kapag may kumikislap na bagay, gusto nila itong angkinin. Sabi mo ba, ang tanga nila? Ang kwintas na ito ay regalo mula sa pinakamatalik kong kaibigan. Bilang pamamanhikan ko, kumusta naman ang relasyon ninyo? Siguradong maganda. Oo nga. Sayang lang. Pumanaw na siya. Ginang. Nakahanda na. Pudong ba? Pudong ba? Sisiran. Ano ang tinitingnan mo? Sa tingin mo ba ay maganda ako? Maganda. Kahit maganda pa ito, hindi ito dapat mapa sa'yo. Hindi lang ako gustong magkaroon ng damit ng misis. Gusto ko rin magkaroon ng iba pang mga bagay. Tulad ng ano? Ang kwintas na ito ay espesyal. Ibinigay ito ng isang kaibigan dati, tayo dalawa. Bawat isa ay may isa, dalawang magkaparehong piraso. Siyempre, magkaparehong estilo ng magkapatid na babae. Ginoo. Sa tingin mo ba maganda ang kwintas na ito? Napaka-espesyal, parang yung isa na iyon. Nakatago at nabubuksan, yung may 7 bilyong password box. Sisiran. Ito ay kwintas na ginawa ko mismo. Alam kong hindi ka kulang sa alahas, pero ito, bawat isa tayo, isang kwintas. Ang ganda naman. Talagang ang galing mo. Wey, mula ngayon, ilalagay ko lahat ng mahalagang sikreto ko sa kwintas na ito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makakaya na makawala sa bad boy. At wala pa akong pera para gamutin ang anak ko. Pero, talaga bang itatago mo ang ganoong kaalagang bagay dito sa loob nito? Ayos ba iyon? Ayos naman. Si Weiwei mula ngayon ay ang iyong bagong buhay. Kung iniisip mo ako ng malalim, bumalik ka na lang sa bahay ko at magluto ka para sa akin. Hindi mo na kailangang tumira dito. Pwede kang magtrabaho bilang kasambahay. Ako. Buntis ako. Gusto ko lang kumain ng luto mo. Sige, gagawa ako para sa'yo. Ano man ang gusto mong kainin, gagawin ko para sa'yo. Lahat ng bagay ay nangangailangan ng kapalit na halaga. Ano ang ihahanda mo, Ginoo, para ipagpalit sa aking kwintas? Ang kwintas na ito, sa bahaging ito, ang peklat na ito, hindi siya iba. Siya si Sia Siran. Ikaw ang nagpadala ng litrato, di ba? Oo. Sorpresa. Maligayang kaarawan. Baby. Maligayang kaarawan. Mamahalin kita magpakailanman. Lu Chisheng.
Alam mo naman, na ayaw ko talaga ng fruitcake. Ito ang paborito ni Sia Siren. Huwag kalimutan, siya ang pinakamatalik mong kaibigan. Hindi lang kaarawan ni Yiking ngayon, kundi araw din ng pag-alala kay Siren, habang nagdiriwang tayo. Talagang naaalala rin namin si Siren, Ginoo at Ginang Lu. Napakamatapat nila sa isa't isa. Oo nga. Si Lu Qisheng ay umiibig lang sa sarili niya. Yabaw, hindi mo ba gustong bigyan si Mama ng regalo sa kanyang kaarawan? Ikabit mo ito sa telebisyon. Sige na. Sabi mo, hindi mo mahal ang matandang babae na iyon. Pakakasalan mo ako. Baby, maging mabait ka. Hindi pa ito ang tamang panahon. Kapag naging matatag na ang Sia Group, tiyak na maghihiwalay ako sa kanya. Ikaw pala. Ito ang tunay na sorpresa. Nagustuhan ba ninyo ito bilang regalo ng kaarawan? Tigilan mo. Ang tungkol sa pagtataksil mo ay kumalat na sa buong bayan at may panahon ka pa para kumain ng almusal dito. Sinasabi mo ba na ako lang ang taksil? Ano pa ba? Nawala na ang dangal ko dahil sa'yo, mukha. Kung hindi dahil sa pera ko nitong mga taon, nasa mga kaibigan mong masama, matagal na sanang wala kang mukha. Ngayon, nakikipag-usap ka sa akin ng tapat, hindi ba't ikaw noon ang nangakit sa asawa ng kaibigan? Panahon na para umangat sa buhay. Hindi ka rin ba dahil sa 70 bilyon, nakipag-ugnayan sa akin? Hindi mo ba ako nagamit? Ang pera mo, paano naging malinis? Wala ka bang alam sa sarili mo? Sa mga taong ito, makaligtas tayong walang problema. Ngunit, nadampot mo na ang aking hangganan. Tingnan mo ito. Mababawasan ba nito ang iyong hangganan? Grupo ng Sia. 20% ng bahagi. Dagdag pa ng 10% at isang Hermes na bag. Ang bag ay maaaring maging bahagi, pero hindi ang kumpanya. Sa kabila ng lahat, ikaw ay ang pangkalahatang manager ng Summer Group. Tao. Huwag maging sekim. Pero bakit parang palagi kong naiisip ang buhay ni Ginoong Lu? Sulit ang presyo na ito. Huwag na itong maulit. Alam mo, hindi ko gusto na may nagbabanta sa akin. Bilang asawa, tumulong sa asawa na ayusin ang gulo. Hindi ba't normal lang iyon? Tama nga. Magdadala ako sa iyo ng isang sorpresa. Kilalang kilala niya si Sia Siran. Oo. Pumunta siya para maghiganti sa akin. Narinig mo ba kanina? Ang kasal ay hindi nakabatay sa damdamin, kundi sa mga pinagsamang interes at mga lihim. Alam kong ikaw ang gumawa nito. Alam ko rin kung sino ka. Sa bahay na ito, ako ang masusunod. Halika. Ginoo. Ito ang aking ex-asawa. At ako rin. Ng kasalukuyang asawa. Mabuting kaibigan. Sigurado akong mahal na mahal mo siya, di ba? Kung hindi, bakit nandyan pa ang kanyang mga larawan sa kasal? Mahal na mahal ko siya. Ngunit hanggang sa ako, nang mawala siya, nalaman ko lang na hindi ko siya talaga kilala. Narinig ko kay Hiking na dati mo raw kilala si Siran. Pwede ba tayong mag-usap? Isang dating kakilala lang naman. Ginoo. Mas mabuting pahalagahan ang mga tao sa paligid. Iyon ang mas mahalaga. Sige. Pag-usapan natin ikaw.
Gusto mo bang makilala ko? Sino? Sino ang gusto mong ipakita sa akin? Wala akong masyadong may kukwento. Dati, ako ay isang ignorante. Akala ko sapat na ang kumain ng busog at makapagdamit ng maayos. Masaya na kung may kasama. Pero pagkatapos, may nagturo sa akin na dapat maging parang mabangis na hayop, lumaban, manlaban. At ang mga bagay na makakamtan ay dapat ipaglaban, ay ang pinakamaganda. Ano ang gusto mo? Gusto ko ng pinakamagandang damit. Magsuot ng pinakamahal na alahas. Pumunta sa pinakamagarang lugar. Ngayon. Gusto ko lang ikaw. Talagang iba kayo. Siya. Nakapagbigay ba ng kahit anong bagay sa'yo? Ang tinutukoy mo ba ay ang dating misis? Ang mga bagay na ibinigay niya sa akin. Sobrang dami na. Palaging sinusubukan. Talagang interesado ka sa 7 bilyon. May malalim na pagkahumaling. Ginoo. Nasugatan na ang kamay. Gustong-gusto ng bulaklak na ito ang amoy ng dugo. Anong bulaklak ang ganito ka-espesyal? Sampalita. Ang ahas sa gitna ng mga bulaklak. Ginoo. Gusto mo bang manood ng mga bulaklak kasama ko? Hindi ako mahilig sa mga bulaklak. Bulaklak ng gabi. Sa pinakamagandang gabi. Biglang namumukadkad. Tapos bigla ring nalalanta. Parang buhay ng tao. Sa paniniwala niya, pinakamaliwanag na panahon. Nahulog sa kailaliman. Pero sa tingin ko mas kamukha ka ng ahas. Ahas. Malamig na dugo, likas na walang pakialam. Kapag ang ahas ay naglalabas ng dila, mukha itong nangaakit. Pero sa totoo lang, naglalabas ito, pinakamapanganib na senyales. Kaya, mahuhulog ka ba? Sinabi ko na, lahat ng bagay ay kailangang kapalit na pantay. Mukhang, Ginoo, ay interesado sa kwintas na ito. Talagang interesado ako. Ano ang ginagawa ninyo? Lumayo kayo sa akin, kakagamit mo lang. Unang hakbang mo noon. Hindi mo na kinaya. Lu Chisheng, hindi mo ba nararamdaman na ang babaeng ito, pagdating niya sa bahay namin, ay nagiging kakaiba ang lahat? Sabi ko na hindi siya mapagkakatiwalaan. Hindi ko nararamdaman. Sobra ka lang maging sensitibo. Wala akong pakialam, kailangang umalis siya sa bahay ko ngayon. Kung aalis siya, maghiwalay tayo. Anong tawa mo? Mukhang proud ka naman. Una ang anak ko. Sunod ang asawa ko. Sino ka ba talaga? Sino ako? Kaya dapat mong isipin. Sino ba talaga ang nasaktan mo? Marami na akong nasaktan. Ikaw ay isang cute na bata. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong isipin na kung mananatili ka sa bahay na ito, ay mapapalitan mo ang aking pwesto. Mag-ingat ka. Hindi siya palaging makakapagprotekta sa'yo. Mahal. Palagi kong nararamdaman na may problema si Yue. May kakaiba siya, at pati na rin yung kwintas na iyon. Parang pareho kay Siran. Pero hindi pareho. Hindi ka ganito dati, bakit ngayon naging ganito ka nakaselos? Pero palagi kong nararamdaman na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Sia Siran. Asawa, natatakot ako, hindi ka ba titigil? Bakit ka palaging nagdududa? Ako ba ang nagdududa? Sino ba talaga ang dahilan? Si Ling Yiking. Malalaman mo rin agad. Kung kanino ba talaga ang bahay na ito? Kung sa akin o sa'yo?
Ano ang hinahanap mo? Yu Wei. Saan mo siya itinago? Hindi mo ba siya gustong-gusto? Yung mga bulaklak na inaalagaan niya, mga ligaw na bulaklak na nakatanim sa tabi ng daan. Hindi ba't bagay na bagay iyon? Gusto kong ipaalam sa kanya na nakipag-away siya sa taong hindi dapat pakialaman. Ganda, huwag kang aalis. Anong gagawin ninyo? Narinig kong mahilig kang mangakit ng mga lalaki. Huwag kayong kumilos, sasabihin ko sa inyo, kung ganito pa kayo, tatawagan ko na ang pulis. Huwag kang aalis, pakawalan mo ako, pakawalan mo ako. Lu Chisheng. Alam kong darating ka. Walang problema, huwag matakot. Ihahatid kita pa uwi. Lu Chisheng, naisip mo ba, na balang araw, maaari kang linlangin gamit ang mga taktika mo mismo? Pamilyar ba sa'yo ang eksenang ito? Siya nga iyon. Kumusta? Ako si Lu Chisheng. Huwag lumapit. Huwag lumapit. Alam ko na ang pagkakamali ko. Huwag gumalaw. Ito. Parang iba sa suot niya ilang araw na ang nakalipas. Na kwintas. Iba na ito. Bumalik na ba ang Ginoo? Wala pa. Malapit na ang alas 12. Ginang, huwag kang mag-alala. Tuwing kaarawan ng Ginoo, lagi siyang babalik para makasama ka. Eksaktong alas 12 ng hating gabi, oras ng Beijing. Lin Yiking. Pinakamahalagang araw. Iniwan ng minamahal. Hindi maganda, di ba? Ikaw, maliit na cute. Bakit ka pa bumalik? Nabaliw ka ba? Ginoo. Mukhang hindi masaya ang ginang na bumalik ako. Baka mas mabuti pang umalis na lang ako. Maliit na cute. Pupunitin kita. Tama na ba ang gulo mo? Sino ba ang naggugulo? Sinasadyang Sir-on siya. Inabot mo pa siya dito. Nakakainis sa mata ko. Sino ba talaga ang naggugulo? Ikaw na ang mauna. MM. Lumapit ka dito. Ngayon, siya ay bumalik bilang aking personal na katulong. Hindi siya yung yaya mo. Agad mo siyang bigyan ng sariling kwarto. Gusto mo bang ayusin ko kayo ng kwarto para sa dalawa? Mas mabuti pang maging tapat ka. Kung hindi, wala akong pakialam. Baka ipagkait ko sa iyo ang lahat. Gusto mong makipaghiwalay sa akin para sa kanya. Sinabi ko na, wala akong relasyon sa kanya. Pinapanatili ko siya dahil may silbi siya. Kung magpapatuloy ka sa gulo, maapektuhan ang aking mahalagang bagay. Huwag mong sisihin ako kung hindi ako magiging magalang. Mahal na mahal. Hindi kita palalampasin. Hindi kita palalampasin. Bahay-bahay. Ate, narito ang kwintas na ito. Ihahandog ko sa'yo. Okay ba, MM? Anong maruming bagay yan? Isusuot pa sa anak ko. Yabaw, maglaro ka muna sa labas. Hindi mo ba siya kilala?
Ibigay mo sa akin, bigyan mo ako. Ang kwintas na ito. Ano ba ang kapangyarihan nito? Na nagpapa-interes sa'yo at sa mister mo. Lahat kayo ay interesado na ganito. Saan mo nakuha ang kwintas na ito? Sino ka ba talaga? Sino ako? Ano sa tingin mo? Mukhang, Ginoo, talagang maraming nakakalimot ang mga mayayaman. Hayaan mong ipaalala ko sa iyo. Bodega. Malaking apoy. Ibigay mo na agad ang susi, kung hindi, ikaw at ang maliit mong baby sa tiyan ay mamamatay. Palem, kapatid. Hindi pala, panghabang buhay na Palem, kapatid. Siya-siran. Hindi ka namatay. Si Siya-siran at ang kanyang anak, paano nga ba sila namatay? Dapat ikaw ang pinakaalam. Ikaw ang nagpasimula ng apoy na iyon. Sa gitna ng gabi, sa iyong mga panaginip, naririnig mo ba ang kanyang mga sigaw ng tulong? Natatakot ka ba? Mula ngayon, lahat ng ginawa mo kay Siya-siran ay ibabalik ko sa iyo. Babalikan kita ng paunti-unti, ibinabalik ko sa iyo kahit kaunti. Sasabihin ko kay Lu Chisheng, hindi ka makakaligtas, hindi mo alam. Sige. Ano sa tingin mo? Sino ang mas nagtitiwala sa iyo? O sa akin? Lin Yiking. Huwag magmadali. Magandang palabas, kakaumpisa lang. Mahal na mahal. Mahal. Naguguluhan ka, anong nangyayari? Hindi ko ba sinabi na huwag basta-basta, pumasok sa aking silid-aralan, mahal. Yung katulong, hindi, kay Wei. Pumunta siya para maghayganti sa atin. Pumunta siya para maghayganti sa atin. Sinabi ko na gusto ko lang, yung 7 bilyong pahiwatig, wala akong pakialam kung sino siya. Iiwan ko siya sa tabi ko. Dahil sa 7 bilyong ito. Pero huwag kang mag-alala. Basta makuha ko na ang 7 bilyong iyon, buhay man siya o patay, ikaw ang may kapangyarihan. Ngunit kung sa panahong ito, magsasagawa ka ng anumang bagay na makakasira sa plano ko. Patay ka sa akin. Bakit ang anak mo ay nakikinabang sa mga yaman at karangyaan na para sa anak ko? Bakit ang anak mo ay malusog at masigla, samantalang ang anak ko ay hindi pa isinilang, ngunit siya ay palaging nakahiga sa malamig na kabaong? Sa buong buhay na ito, hindi man lang ninyo ako matawagan ng nanay. Anong ginagawa mo? Yabaw. Ayos ka lang ba? Ikaw ang magsabi, Ginang. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ginang. Gusto lang tulungan ang batang Ginoo, putulin ang price tag. Bakit takot ang Ginang? Ikaw ba ang natatakot? Na mawala ang lahat ng meron ka ngayon, o natatakot ka? Na mawala ang pagmamahal ni Lu Chisheng. Huwag kang mag-alala, hindi kita papayag ang mawala ng ganito kabilis. Ang lahat ng ito, papatindihin kita sa mataas na pwesto. Tapos ako mismo ang huhugot sa impyerno. Mas masakit ang pagbagsak kapag ganito. Mas masakit ang pagbagsak kapag ganito. Sino ka ba talaga? Ginoo, ang iyong emosyonal na pagbabago kamakailan ay medyo malaki. Pupunta ako para magluto ng nakakapagpakalma na sabaw para sa iyo. Bahay. Tatay. Dito. Mahal. Siguradong may problema ang babaeng iyon. Pinaghihinalaan kong siya si Siya-siran. Hindi siya iba. Buhay pa siya. Gusto niyang kunin ang aming buhay. Anong kalokohan yan? Malalaman natin kapag sinubukan. Kung siya nga si Siya-siran, maaari kong patayin siya ng 1 beses.
Pumunta ka roon at mag-enjoy. Babalikan kita mamaya. Binalaan kita. Sa harap ng bata, iwasan mo ang mga masamang salita. Naaalala ko si Sia Siran. Alerhiya siya sa carrot. Pwede mong ilagay ang katas ng carrot sa sabaw para inumin niya. Subukan natin. Ngayong pagkakataon, sisikapin kong ilantad ang iyong nakakadiring tunay na anyo. Tapos na ba ang pagkain? Ang bagal mo naman. Dumating na si Ginoo. Natira na lang ang huling putahe. Malapit na. Ibigay mo muna sa akin ang sopas. Gusto uminom si Ginoo. Sige. Pwede nang magsimula kumain. Oy wait, napagod ka rin. Halika, umupo ka at samahan kami. Salamat po, Ginoo. Halika. Bakit, hindi ba ito ang panlasa mo? Hindi naman. Sobra lang akong naantig. Kung mas nauna ko lang, nakilala ang ginang at Ginoo. Hindi pa ako kailanman nakaranas noon. Magdaranes nang. Ganitong hirap noon. Labis na ang lahat. Inom na. Masarap. Pwede pa ba akong uminom ng isa pang mangkok? Bakit hindi ka nagkaroon ng allergy? Bakit? Hindi pwede. Ginang. Gusto mo ba akong pasabihin na may allergy ako? Tama na. Gusto mo ba akong magka-allergy? Tama na. Kumain ka na. Hindi. Kumain ka ba ng gamot para sa allergy kanina? Allergy medicine. Hindi. Ikaw nga si Sia Siran. Ikaw si Sia Siran. Lin Yiking. Tama. May birthmark ka sa likod ng leeg mo. Tandang-tanda ko iyon. Ngayon, paborin mo ang damit mo. Hubad. Wala akong suot yung mga tinatawag mong birthmark mo. Hindi rin ako yung taong sinasabi mo. Hindi pwede. Hindi pwede. Sigurado akong may ginawang daya ka. Ito, para sa'yo, isang espesyal na gamot para sa birthmark. Talaga bang epektibo? Syempre naman, ang teklat kong ito, dahil dito naalis. Hindi ko akalain na ikaw pa. Nakatulong ka sa akin nang hindi mo namamalayan. Huwag mong isipin na matatago mo sa akin. Ikaw na cute na to. Ginang. Ginang, hindi ko alam kung bakit, napaka-target mo sa akin, pero talagang wala akong kasalanan. Tama na, sinubukan mo na, nakita mo na, hindi ka pa ba nakakaramdam ng kahihiyan? Ayos lang ba? Siya ay palaging nagdududa. Huwag kang mag-alala, nandito ako, walang makakasakit sa'yo. Ginoo. Sobrang natakot talaga ako kanina. Hindi. Mali. Naiintindihan ko na. Kung may allergy, pwedeng uminom ng gamot para dito, ang iyong birthmark. Pwedeng tanggalin sa operasyon. Tama. Siguradong hindi magkakamali ang DNA. Tama, agad kang magpa-check ng DNA. Ginoo. Ang ginang ay kanina pang, nagmamadali. Kung hindi, baka umalis na lang ako. Bakit ka kinakabahan? Mayroon ka bang mga lihim na hindi alam ng iba? Paano ito posible? Tapat ako sa Ginoo ng lubusan. Sige, magpa-DNA test tayo. Para mawala ang pagdududa ng ginang. Para rin sa ating pamilya. Maging mas tahimik sa hinaharap. Ginoo, patawag ng family doctor. Sukatin ang DNA. Handa na ang Ginoo. Sige, simulan na. Ginoo. Ito ang resulta ng DNA test. Aabutin ng ilang araw bago lumabas. Kung hindi, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Dr. Chen, 1 oras lang. Gusto kong malaman ang resulta. Opo. Yu Wei. Tingnan natin kung paano ka pa magbibintang ngayon. Ginoo, lumabas na ang DNA test report. Paano ito posible? Hindi ka talaga si Sia Siran.
Mukhang nag-alala lang tayo ng sobra. Hindi pwede. Bawat kilos niya, ang laki ng pagkakahawig niya kay Sia Siren. Paano hindi siya? Tama na, ayusin mo ang bibig mo. Ginoo, kung wala nang iba pa, uuwi na muna ako. Ginang. Isa lang akong yaya. Na gustong makahanap ng matatag na trabaho, pero ikaw. Paulit-ulit akong tinutokso. Inaapi ako. Palagi kang nagdududa na nililigawan ko ang Ginoo, pero ikaw ba? Ay malinis. Ano ba ang sinasabi mo, Yue? Ano ba ang ibig mong sabihin dyan? Ginoo. Mas mabuti pang tingnan mo ito ng personal. Si Yabaw, sa totoo lang, hindi siya ang anak mo. Ano ba ang mga sinasabi mong kalokohan? Ang cute mo naman. Pupunitin ko ang bibig mo. Ibigay mo sa akin. Mahal. Mahal. Hindi mo ba pinaniniwalaan ang sinasabi ko? Paano magiging? Hindi anak mo si Yabaw. Ibigay mo sa akin. Mahal. Ibigay mo sa akin. Hindi nagkakaroon ng relasyon ng magulang at anak. Liliki, ang pinakakinamumuhian ko sa buhay na ito, ay ang lokohin ako ng iba, alam mo na. Mahal, paano magiging hindi? Anak mo si Yabaw. Siyempre, may kinalaman ng babaeng iyon. Si Yabaw ay lumaki na, sa harap mo mula pagkabata, mahal. Tatay. Walang problema. Isang papel lang naman. Hindi nito mapapatunayan ang kahit ano. Huwag mo nang banggitin ito muli. Mas mabuti pang ipanalangin mo na si Yabaw ay tunay kong anak. Kung hindi, alam mo ang kaya kong gawin. Ginang. Kung muli kang manggahas na saktan ako, hindi na ito magiging simpleng DNA test na ganoon lang kadali. Akala mo ba isang ulat ng pagsusuri ay kayang sirain ang kasal namin? Sinasabi ko sa iyo, ako at si Lu Chisheng, imposible na maghiwalay, hindi mo kailanman. Maabot ang pwesto ni Ginang, Lu. Ngunit ang binhi ng pagdududa, kapag naitanim na, hindi na mawawala. Mas marami pang palabas ang darating. Pumasok. Uminom ka ng gatas, Ginoo, makakatulong ito sa pagtulog. Ilagay mo lang dito. Kamakailan, nahirapan ka. Anong sinasabi mo? Inaalagaan kita. Hindi ba't dapat lang? Maging asawa mo, dapat ay masaya ka. Wala pa nga akong karelasyon. Paano naman pwede? Ginoo. Gusto mo ba akong ipakilala? Sige. Anong tipo ang gusto mo? Siyempre naman. Gusto ng mga katulad ng Ginoo. Maliit na diwata, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong mga paraan at intensyon. Nais mo akong akitin. Umakyat sa aking kama. O nais mo bang maging posisyon ni Ginang, Lu? Kung sasabihin ko, gusto kong makuha ang buhay mo. Wala akong gustong iba. Ang gusto ko lang ay mahalin mo ako. Mula nang una kitang makita. Sobrang nagustuhan kita. Gusto ko. Ginoo. Talagang gusto kong makasama ka. Ngunit hindi ako kasing tapang. Sa harap ng Ginang. Maliit na fox. Ginoo. Bakit po? Hindi ka maghihiwalay sa asawa mo.
Sa totoo lang. Alam mo rin naman sa puso mo, maliit na Ginoo. Maaaring hindi siya ang anak mo. Bakit mo, pinipiling manatili pa rin sa asawa mo? Walang masama kung sasabihin ko ito sa'yo. Dito sa akin. May ilang perang hindi pwedeng makita ng iba. Kailangan ko pa rin siya para tumulong. Kaya sa ngayon, hindi pa panahon para mag-away ng todo. Akala ko ang Ginoo ay natatakot sa ginang. Ano naman ang pagkakaiba nito sa isang asong ulila? Ano ang pagkakaiba? Ang aba mong aso. Kainin muna ang maliit mong puting kuneho. Anong ginagawa ninyo? Maliit na cute, papatayin kita. Lin Yiking. Ang hina mo talaga. Nakita mo ang asawa mo, nakipagrelasyon sa babysitter. Wala ka nang magagawa kundi magalit kung ako sa'yo. Babasak na lang mula sa itaas, at magpakatay. Ikaw. Hindi ba't may gusto ka sa isang bag? Pumunta ka pa sa huling tindahan ng mamahaling gamit. Saan ka pa makakabili ng bag na ganito kaganda? Kulit na naman ang sakit ko. Ako ba ang may sakit? Buksan mo ang mata mo at tingnan ng mabuti. Ang maliit mong yaya na palagi mong iniisip. Ano ang ginagawa niya? Tingnan mo ng mabuti. Para sa kanya, handa akong makipagtalo sa'yo. Babaeng dapat alagaan. Sige, Yu Wei. Uwi na. Yu Wei. Makipagtagisan ka sa akin. Itago mo na ang mga balak mo. Ginoo at ginang. Bakit kayo bumalik? Nasa bingit na ng kamatayan, nagkukunwari ka pa. Ano ang ginawa mo kanina? Wala naman akong ginawa. Ano yang hawak mo? Sabi ng batang lalaki, na wala ang kanyang laruan. Nandito ako para tulungan siyang maghanap. Wala namang anuman. Ako na muna ang aalis. Ginoo, ang kape ninyo. Yu Wei. Gusto mo bang lumangoy tayo ng magkasama? Ginoo. Ako'y pansamantalang naninirahan dito. Isa lamang akong yaya. Mayroon kang masayang pamilya, magandang ginang, at isang kaibig-ibig na anak. Ayokong maging wasak pusong tao sa pamilya ninyo. Kung kumalat ito, wala na akong magagawa para maging tao. Yu Wei, anong ginagawa nyo? Ginoo. Dumating ako para dalhan ng kape ang Ginoo. Bakit ka bumalik? Bakit hindi ako makakabalik? Maging maingat ka mula ngayon, Lu Chisheng. Hindi pa tayo hiwalay. Itago mo ang mga kalokohan mo. Hindi naman. Anong kalokohan ang sinasabi mo sa gabi na ito? Ano ba ang pinapansin ko? Ginoo, ang kape mo. Yu Wei. Huwag kang mangarap ng mga bagay na hindi sayo. Bawat maliit mong galaw ay nakikita ko. Sino ka ba talaga? At ano ang layunin mo? Gusto kong sabihin mo sa akin ngayon. Ginoo. Akala mo ba kontrolado mo ang lahat? May mga bagay na hanggat hindi ko sinasabi, hindi mo kailanman malalaman. Nagtatangkang magbanta ka sa akin. Hindi. Bibigyan kita nito ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon para sa ating dalawa ng kalayaan. Ginoo. Dapat tayong maging magkatuwang na mga alyado. Kung magdududa ka pa sa akin, hindi ako mananagot. Magsisisi ka. Huwag, huwag, huwag. Wei, huwag kang mag-alala. Tiyak na mabubuhay akong maayos. Ipapasa ko sa iyo at sa mga bata, paghihiganti. Ginoo.
Bakit ka nandito? Nakapangarap ka ng masama. Ano ang napanaginipan mo? Wala. Wala naman. Ilang bagay lang. Mga hindi pa nais-nais na alaala lamang. Sino ka ba talaga? Ginoo. Ako ang katulong nyo. Yu Wei. Talaga bang ikaw si Sia si Ran? Binalaan kita. Mas mainam na huwag kang gagamit ng mga trick sa akin. Nu Chisheng. Ang bawat galaw mo. Lahat ng iyon ay nagpaparamdam sa akin ng sobrang pagkasuya. Yui Jia, nagugutom na ako. Sige. Tara, kumain na tayo. Anong gusto mong kainin? Xiaobao, gusto kong kumain ng pizza at fries, fried chicken at burger. Sige. Tara, kakain tayo ng burger at fries, at pizza. Okay ba? Nako. Yabaw. Ate, lumabas ka. Walang dala na cellphone at pataka. Paano tayo kung wala tayong pera? Ayoko. Gusto kong kumain ng hamburger at pritong manok. Kaya, maghahanap si ate ng taong papahiram ng telepono. Tatawagan natin ang tatay at nanay. Sige ba? Hindi ako pinapayagan ni nanay na kumain ng hamburger at fries. Ano ang gagawin natin? Narinig ko mula sa nanay mo, na madalas kayong kasama ng isang kuya. Tara, kain na tayo. Mabait sa'yo ang tiyo na yun. Kung hindi, hanapin na lang natin ang tiyo na yun. Sabi ni mama, hindi pwedeng basta-basta maghanap ng tiyo. Walang problema, hindi ko sasabihin kay mama. Yabaw, tingnan mo kung ano ang binili ni tiyo para sa'yo. Alam ni tiyo na, pinakamamahal mong kainin ng french fries, at itong hamburger. Yabaw, matapos mong kumain, magmadali na tayong umuwi. Kung hindi, sandali lang, mag-aalala na si nanay. Anong paborito mong kainin? Yung ito. Sa susunod na pagkakataon, bibili pa si tito ng ilan pa para sa'yo. Tingnan kung ano pa ang nandyan. Hindi ko inasahan. Si Vice Presidente Son. Anong ibig mong sabihin? Si Vice Presidente Son ay nandito ng matagal, pero hindi man lang nagsalita. Hindi ka ba nagtataka kung sino ako? Alam mo ba ang tunay kong pagkatao? Tama ba? Itong ginang na ito. Hindi kita nakita dati. Ano bang sinasabi mo? Mukhang si Lin Yiking ay nagbigay sa iyo ng maraming benepisyo. Ngunit, ayaw mo bang makinig? Tungkol ba ito kay Lu Yabaw? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Mga bagay sa pagitan ng mga matatanda. Pwede bang huwag isali ang mga bata? Ginoong Son. Bakit ka kinakabahan? Hayaan mong hulaan ko, isang babae. Ano ang maibibigay niya sa lalaki, maliban sa yaman? Siguro ay kagandahan. Sa mga taong ito, ang relasyon mo sa kanya ay hindi pangkaraniwan, di ba? Huwag kang magbintang ng walang basehan. Hayaan mong hulaan ko pa. Sinasabi niya ba? Lu Yabaw. Iyo ba ang anak mo? Anong ibig mong sabihin? Noong araw, nag-aaral tayo sa kolehiyo, nagsasanay tayo ng sabay. Naalala mo ba nung nag-i-intern ako, nagkamali ako sa isang plano. Ikaw ang kumuha ng sisi para sa akin. Pagkatapos, tinulungan mo ang tatay ko sa isang mahirap na proyekto. Umangat ka ng mabilis, at nakuha mo ang pagkilala ng tatay ko. Sa kalaunan, naging deputy director ka ng kumpanya, at ako naman. Sabihin mo na, huwag nang magpaligoy-ligoy. Alam mo, yung pakiramdam ng isang tao kapag nasusunog sa apoy, yung ganong pakiramdam, di ba? Kapag ang makapal na usok ay pumapasok sa baga, nahihirapan kang huminga. At ang init mula sa paligid ay sumasalubong sa'yo, ang pakiramdam ng kawalan ng magawa, alam mo ba iyon? Kapag ang isang maliit na buhay ay dumulas palabas mula sa iyong katawan, ang iyong nararamdaman. Alam mo ba? Ang tatay ko. Maaaring tawagin mong tagapagtaguyod ko. Nang biglang sumakit ang puso niya. Yung sakit na yun. Alam mo ba? Nang makita mo ang itsura niya habang namamatay, anong nararamdaman mo? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Alam ko na sinasabi ko ito, hindi ka matitinag nito, pero paano kung ganito? Tiyak na landas. Sinabi ba niya na? Basta tutulungan mo siya na tumayo sa summer. Maaari siyang magbigay ng pagkakataon sa iyong anak na maging tagapagmana ng pamilyang Sia.
Alam ko na ito ang iyong pinili, kahit na ikaw ay nasa SIA, ano man ang iyong tagumpay, hindi ka magiging presidente ng SIA, imposible. Hindi ito totoo, kasalanan mo na naniwala ka sa maling tao, nabighani ka sa kagandahan. Lu Yabao. Hindi siya anak mo, bakit? Bakit niya sasabihin na si Yabao ay anak ko? Sabi pa niya, para hindi malaman ng iba, pinapagawa niya akong magpa-opera. Akala ko nga talaga, may anak na akong lalaki. Bakit niya ako niloko? Kung hindi niya ginawa yun, paano niya makokontrol ka? Tapos tinatapakan ka niya sa balikat. Hakbang-hakbang siyang umaakyat. Ginagamit ka lang niya ng tuloy-tuloy. Sinayang ka niya. Halos 10 taon na. Talaga bang kontento ka? Para sa ganitong babae, makikita mo ba ang pagkamatay ng taong naniwala sa iyo nang walang saysay? Ano ang kailangan mong gawin para sa akin? Wala akong kailangan na gawin mo, kundi tayo dalawa. Ang dapat ipaglaban ang katarungan para sa kanya. Sa Sabado ng umaga, si Lin Yiqing at si Lu Qisheng ay lalabas. Pumunta ka sa bahay para sunduin si Yabao at maglaro. 3:00 ng hapon, maagang ihahatid ang alagang hayop pabalik sa bahay. Alagang hayop, naglalaro ka ba ng masaya ngayon? Masaya. Ganito nga, sa ilang araw, dadalhin kita ulit maglaro. Sige ba? Walang tao rito rin. Anong pwede mong tawagan sa akin? Tatay, tatay, tatay. Ay, ang ganda pakinggan. Tawagin mo pa ng ilang beses. Tatay, tatay, tatay. Tatay, 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 sige na. Dapat makinig ka na sa sabi ni Mommy. Maayos kang sibaw. Qisheng. Xiaobao. Saan ka nagpunta ngayong araw, Xiaobao? Ako at si Papa, Yu Wei. Babalik sa kwarto. Xiaobao, tara na tayo. Qisheng, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Si Yabao ay anak niya. Hindi. Noon, gusto mong kontrolin ang SIA Group. Mahalaga si Vice President Sun. Kaya nagsinungaling ako ng konti. Niloko ko siya. Magsisinungaling lang ako ng konti. Natural na magtatanggol siya para sa atin. Hindi ba't maganda yon? Kung hindi ka man naniniwala, pwede mong dalhin si Yabao para ay pa-DNA test. Ginoo. Alam kong hindi maganda ang pakiramdam mo. Para sa'yo, ginawa ko itong mainit na inumin. Tiyaan na nagpapababa ng init, hindi na kailangan. Ginoo, talagang masarap ang tiyaan na ito. Iuwi mo, ayaw ko. Agad kitang tutulungan na hugasan. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ayos ka, Yu Wei. Gusto mong palitan. Kumain muna tayo ng almusal bago pumunta. May meeting ka ngayong araw. Nasa mesa na ang mga materyales para sa iyo. Nakita mo na ba? Anong ginagawa mo? Mukhang alam mo na, ang resulta ng pagsusuri ng na. Hindi ako mapapaniwala, kaya gusto mong palitan ang buhok sa loob ng Sobra. Hindi ganoon. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ano pa ba ang ipapaliwanag mo? Ang Sobra kong ito, ang totoong buhok ni Yabao. Ang Sobra mo, ay naipadala na ni Yu Wei, Yu Qing.
Akala mo ba maniniwala ako sa'yo? Qi Sheng. Ay nako, Yu Wei, ginawa mo lang yata yung palabas kagabi para ipakita sa akin, di ba? Hindi talaga pinalitan ang sobra. Ginang, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Yu Wei, hindi, siya siran. Hindi kita papatayin ngayon, hindi aalis si Lin Yiking. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Lin Yiking, pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Lin Yiking. Ngumiti ka. Ipinagmamalaki mo ba ang mga bagay na pinahahalagahan mo? Alam ko ng kaunti, konti. Dahan-daang winawasak. Dugo. Puno ng dugo ang kanyang mga binti. Ganyan siya. Baka buntis siya. Ilang sipsip lang ng tubig yan. Hindi naman ganun ka-importante. Bukod pa rito, mababaw dito. Yu Wei. Lin Yiking, ano ang ginagawa mo? Yu Wei. Yu Wei. Huwag mo akong iwan. Gumising ka na. Ginoo. Ang ating mga anak. Wala na ba talaga? Bakit hindi mo ako sinabihan ng mas maaga? Alam ko na, maganda ang relasyon niyo ng asawa mo. Wala akong balak makipag-away o makipag-agawan. Gusto ko lang magpahiram ng konting pera. Pagkalipas ng ilang panahon, dadalhin ko ang batang ito palayo. Si Lin Yiking mismo ay nagdadalang tao ng isang cute na bata. Niloko niya ako ng ilang taon. Ngayon pati ang nag-iisang anak ko. Gusto niyang patayin. Lu Qisheng. Paano ka karapat dapat na magkaanak? Fake ang medical certificate. Fake ang pagbubuntis. Pati ang pagmamahal ko sa iyo na akala mo ay peke rin. Nabunyag ang iskandalo sa grupo ng SIA. May lihim na relasyon ang chairman at ang yaya. Kaya bumaba ng husto ang presyo ng stocks. Ano na, boss? Ayon sa investigasyon, ang pahiwatig na ito ay talagang galing sa ginang. At dahil sa balitang ito, ang presyo ng stock ng kumpanya ay bumagsak sa pinakamababang antas sa loob ng halos 10 taon. Nagtatanong na rin ang mga pangunahing stockholders tungkol sa kalagayan. Ngayon ay pinipigilan sila ng mga autoridad. Pero, matitigil lang ito minsan. Pero hindi sa pangalawa, sabihin sa PR department, magkakaroon ng press conference sa Lunes. Huli Sheng, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Bakit mo ako dinala sa ospital? Sabi ko na wala akong sakit. Hindi mo na ba ako mahal? Yung babae, namamatay lang ng isang bata. Ano bang malaking bagay dito? Huwag mong kalimutan. Ako ang iyong asawa. Nasaan siya? Sabi ng doktor, may sakit siya. Kaya dinala ko siya sa ospital. Ospital. Mukhang sa mental hospital iyon. Ikaw na mayabang na tao. Paano mo papayagang may nakatakdang pagsabog? Nasa tabi mo. Kasama mo sa pagtulog at hapunan. Kaya tama lang, sa dahilan ng anak. Ipadala mo siya doon. May mga bagay. Kailangang sabihin ng harapan. Puntahan mo siya at tingnan. Wala akong problema. Sige na. Hihintayin kita sa bahay. Nakalantad ang iskandalo ng Summer Group. May lihim na relasyon ang chairman at ang yaya. Dahil dito, bumagsak ang presyo ng stock. Ano na ang nangyari, boss? Ayon sa investigasyon, ang tipong ito ay talagang galing sa ginang. At kamakailan dahil sa balitang ito, ang presyo ng stock ng kumpanya ay bumagsak sa pinakamababang halaga sa halos 10 taon. Nagtatanong din ang mga pangunahing shareholder tungkol sa sitwasyon. Ngayon ay hinangharang ito ng mga autoridad ng pulisya. Pero, ang ganitong bagay ay kayang pigilin ng isang beses. Paano ito mapipigilan sa pangalawang pagkakataon? Ipaalam sa PR department, magkakaroon ng press conference sa Lunes. Qi Sheng, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Bakit mo ako dinala sa ospital? Sinasabi ko na wala akong sakit, hindi mo na ba ako mahal?
Yung babae, hindi ba't namatay ang isang bata? Walang gaanong halaga yan. Huwag mong kalimutan, ako ang tunay mong asawa. Nasaan siya? Sabi ng doktor na may sakit siya. Kaya dinala ko siya sa ospital. Ospital. Mukhang ospital ng mga may sakit sa isip yata. Ikaw na napakamayabang. Paano mo hinayaan na may isang nakapipinsalang bomba sa tabi mo? At natutulog kasama mo. Kaya lang, gamit ang dahilan ng bata, ipinasok niya siya. May mga bagay. Kailangan sabihin ng harapan. Puntahan mo siya. Ayos lang ako. Umalis ka na. Hihintayin kita sa bahay na bumalik ka. Yu Wei. Ang cute mo talaga. Papatayin kita. Lin Yiking. Payo ko, kalma ka muna. Kung hindi. Hindi ko masisiguro. Tumawag ako. Anong mangyayari? Nakuha mo na ang lahat ng gusto mo. Bakit ka pa nandito? Para ipahayag ang iyong tagumpay. Sasabihin ko sa iyo. Hindi ka pa nananalo. Hindi kailanman. Maghiwalay si Lu Qisheng sa akin. Hindi ka kailanman. Uupo sa posisyon ng Ginang Lu. At saka, ang relasyon ko kay Lu Qisheng ay hindi ganoon kaina. May hawak ako sa kanya na ebidensya. Hindi kailanman maghihiwalay si Lu Qi sa akin. Napagdaanan namin ang napakarami. Ako lamang. Ako. Ang makakatulong sa kanya na maabot ang tuktok. Lin Yiking. Maingat kang nagplano at tumayo sa nasa posisyon si Ginang Lu. Ano ang nakuha mo kapalit nito? Katulad ng ngayon. Parang isang asong walang tahanan, na nakakulong dito, o kaya ay mag-asawa na may magkaibang pangarap, sa iisang kama pero magkaibang hangarin. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Yung posisyon ni Ginoong Lu. Sobra na ang pagkasuya ko. Tungkol kay Lu Qisheng. Sa tingin mo. Nakuha ko ang lahat ng gusto ko. Nakuha ko ang lahat ng gusto ko. Hindi. Hindi iyon ang gusto kong makuha. Palagi kayong nasa panganib. Nakalimutan mo ba? Ang malaking sunog ilang taon na ang nakalipas. Xiao Ziran. Ikaw si Xiao Ziran, tama ba? Hinanap mo ako para mag-higanti, tama ba? Hindi. Hindi ako siya. Pero hindi rin mali ang sinasabi mo. Totoo nga. Na hinahanap kita para mag-higanti. Hindi. Ikaw si Xia Ziran. Ikaw si Xia Ziran. Hinanap mo ako para mag-higanti. Hindi. Tama. Hindi. Hindi ako si Xia Ziran. Ako lang si Xia Ziran, dating isang kaibigan. Ako ang humihingi sa iyo ng kapalaran niya. Ginoo. Ano ba talaga ang ikinatatakot mo kung hindi mo sinaktan si Xia Ziran? Bakit ka matatakot? Tinitingnan ka ni Xia Ziran bilang kaibigan. Ikaw naman. Para sa layunin. Ginagamit mo ang anumang paraan. Mga taong tulad mo, dapat paghiwa-hiwalayin. Tinitingnan niya akong kaibigan. Katulad siya ng iba pa. Ituring mo akong alagang hayop para lang ipakita na siya ay marangal at mataas ang lipad. Dapat ay personal mong puntahan ang impyerno sa anak ni Xia Ziran at humingi ng tawad sa kanya. Yu Wei. May lakas ka bang umatake sa akin? Kung papatayin mo ako. Si Lu Qisheng ay hindi ka palalampasin. Kahit na siya. Hindi na ako mahal. Pinapagawa niya sa akin ang mga maruruming gawain. Patayin ka. Hindi. Hindi kita papatayin. Papatayin kita. Hindi ba masyadong magaan iyon para sa'yo? Gusto kong makita mo mismo ang lahat ng meron ka. Unti-unti itong mawawala. Tapos mamatay ka na. Managinip ka, nananaginip ka. Wala akong pakialam kung tao ka o multo. Mapapatay kita isang beses. Kaya kung kumatay sa'yo ng pangalawa, wala akong pakialam kung ikaw si Yu Wei o si Xia Ziran. Hindi kita palalampasin, Lin Yiking. Bakit mo ako pinamumuhian ng ganito? Bakit mo ako pinamumuhian ng ganito? Isang napakagandang prinsesa na lumaki sa pagmamahal. At isang ulila na hindi makakain ng sapat. Ano sa tingin mo? Napakabuti ng pamilya ko sa iyo. Parang anak kong tunay. Pinapahalagahan ko ng ganito. Bakit? Dahil galit ako sa iyo. Kung mas maganda ang trato niyo sa akin, mas lalo kitang kinamumuhian. Basta nandyan ka.
Patuloy akong mabubuhay magpakailanman sa iyong anino. Lagi kang sumusunod na alila. Laging nagpapasalamat sa iyo ng labis. Kung meron man akong kaunting hindi pagkakaunawaan sa iyo, pakiramdam ko ay isang mapagsalungat na makasalanan. Isang makasalanan. Dahil lang sa bahaging ito, kawawang pride ba iyon? Oo. Gusto kong sa mukha ng mga mataas ang tingin sa sarili. Ipakita mo rin sa akin ang ekspresyong nagmamakaawa. Gusto kitang wasakin ng tuluyan at papalitan kita. Mga taong tulad mo, hindi karapat-dapat sa kahit anong kabutihan. Ano ngayon? Nagtagumpay ako. Nagtagumpay akong makuha ang lahat mula sa iyo, ang iyong posisyon, ang iyong asawa. Tama nga pala. Nagawa ko na rin para sa iyo. Naghahatid ako para sa iyong ama bago siya pumanaw. Ikaw na baliw. Oo. Ako nga ang baliw. Ngayon, ipapakita ko kay Lucci Sheng kung sino talaga ikaw. Sa tingin mo ba maniniwala siya sa sinasabi mo? Maniniwala ba siya? Baliw ka. Dapat kang mabulok sa ganitong lugar. Paano kung buhay ko ang ipagsasakripisyo ko? Qi Sheng. Alam kong nagkamali ako. Pero hinihiling ko, maniwala ka sa akin. Talagang may problema ang babaeng iyon, alam ko. Pero alam niya kung saan napunta ang 70 bilyong ni Sia Siren. Kaya, huwag ka nang gumamit pa ng mga palusot, ha, Qi Sheng. Kahit ano pa man. Yung bagay na iyon ay pareho naming ginawa, ng aming dalawa. Ako'y ginawa ko lang ito dahil sa pera at pagmamahal sa'yo. Pero iba siya. Gusto niyang kunin ang buhay namin, at aminin niya mismo, siya mismo si Sia Siran. Sabi ko na sa'yo, inimbestigahan ko na ito, siya ay isang mahinang kaisipan na batang babae mula sa nayon, lang. Tinanggap na, tumanggap lamang ng tulong mula kay, at yung kwintas na iyon, at mayroon pa siyang kwintas na iyon. Paano ka nagkaroon ng paraan, para mapalayo tayo sa isa't isa? Talaga bang meron kang, nakita na ba niya ang mga magulang niya? Asawa. Basta't dalhin mo lang ako pauwi, may kumpiyansa ako. Mapapakita niya ang tunay niyang anyo at hanapin ng para sa ating dalawa. 7 bilyon. Maligayang pag-uwi, Ginoo. Si Ginoong tagapamahala talaga, kapag masaya, ang sigla ay kitang-kita, kaysa sa akin na may-ari ng bahay. Mas mukhang may-ari ng bahay pa siya. Paano naman iyon? Palaging welcome ang ginang sa bahay, sabi ng doktor. Kailangan kong magpahinga ng ilang panahon. Sa panahong ito, aalis ako sa ibang bansa. Mag-ingat kayo. Nandito ka na sa bahay ko ng matagal, hindi ko pa narinig tungkol sa iyong pamilya. Isa lang yun sa mga tradisyong magulang na feudal. Gusto nilang ibenta ang anak na babae sa magandang halaga. Para sa kanilang bunsong anak, walang masyadong sasabihin. Tanggapin mo na. Anong sinasabi mo? Nabali ang binti ng tatay ko. Babalik agad ako. Ginoo, ako, sama, ihahatid kita, ano? Sama, Ginoo, malayo ang bahay ko. Mas mabuti pang mag-taxi na lang ako pauwi. Huwag na po kayong mag-abala. Mahalaga ang kalusugan ng matatanda. Hindi tayo makasakay ng taxi dito. Sasamahan kita. Salamat po, Ginoo. Ginoong Lu, umupo ka muna rito. Tatay, hindi ba nasaktan ang iyong paa? Paano kung ganito na lang ang sabihin natin? Alam mo pa ba na may mga magulang ka? Nanay, niloko niyo na naman ako. Ikaw, isang dalaga. Hindi nag-aasawa, laging nasa labas. Ano bang balak mo, tatay?
Kalayaan ko kung magpapakasal ako o hindi. Magpapakasal na rin ang kapatid mong lalaki sa loob ng 2 taon. Ikaw bilang ate, hindi ba dapat tumanggap ng dowry? Bakit ako ang magbabayad sa kasal niya? Parang binibenta niyo ang anak niyo. Nabaliktad ka na. Natuto ka ng tumutol. Ano? Anak ng punong baryo, nagbigay ng 200,000 regalo. Kailangan mong magpakasal. Kahit ayaw mo, kailangan mong magpakasal. May boyfriend na ako. Ano? Anong trabaho ng boyfriend mo? May bahay at kotse ba siya? Magkano ang kinikita niya? Siya ay isang malaking boss. At dumating din siya ngayon. Nandito lang siya. Yung malaking boss, ay nako, agad mong tawagin ang bagong bayaw ko. Pakiusap, kunin mo siya pabalik. Tama, tama, tama. Sige, pupunta ako para kunin siya. Tatay, bakit mo ako pinipigilan? Saan ka nakakita ng bagong manugang na unang dumating, na sinasalubong ng biyenan? Ako na ang bahala. Tama, may katwiran. Ikaw, ang batang yan. Pakiimbita mo na ang aking asawa pabalik. Ikaw, punta ka na. Magmadali ka na. Ginoo Lu, pwede ka bang maging nobyo ko? Nobyo? Pinipilit akong magpakasal ng mga magulang ko. Pakiusap. Sige. Mama, Papa, ito ang boyfriend ko na si Lu Chisheng. Lu Chisheng. Xiaowei, halika dito. Si Lu Chisheng na ito ba yung malaking kumpanya na palaging nasa balita? Yung malaking boss na si Lu Chisheng. Ang malaking boss na si Lu Chisheng. Hindi ba siya kasal na? Malapit na siyang makipaghiwalay. Agad-agad siyang makikipagkasal sa akin. Wala akong pakialam. Ikaw ba ay kasal o ano ba? Basta't itong gintong manugang. Huwag mo sanang mawala. Nakasalalay ang swerte ng pamilya namin sa kanya. Lu Chisheng. Ano bang pangalan mo? Ay nako, manugang. Halika, halika, manugang, halika na. Umupo ka, umupo ka, umupo ka. Nay, kuha ka ng baso. Mag-inom tayo ng isang baso. Manugang. Sige, sige, sige. Huwag na, huwag nang mag-abala. Halika, halika, umupo ka. Huwag kang mahiya, huwag kang mahiya. Dito ka na. Parang nasa bahay mo lang. Ganun lang yun. Huwag kang mag-alala. Tara, uminom ka lang ng konti. Lagok, lagok, lagok. Sige, 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 sige. Asawa, uminom ka na. Tara, inom tayo. Kapag malalim ang samahan, isang higot lang. Ako ang magmamaneho. Ako muna, bilang paggalang. Tara, Yuma, inom ka. Ang lalaki na hindi umiinom, walang naabot sa buhay. Nag-aalaga ka ng goldfish. Talaga, inom, 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 inom. Hindi sapat ang lambanog. Para kaming walang kwenta sa buhay. Grabe talaga. Halika na. Sama-sama tayo sa magandang bagay. Uulitin ko. Uminom muna tayo bilang pagbati. Halika na. Halika na. Malalim ang damdamin. Isang inuman lang. Sige, magpatuloy tayo sa pagbuhos. Magaling uminom. Hindi tama. Kapag umiinom ng ganito, hindi ka na pwedeng magmaneho ng kotse. Oo nga. Ay nako, anong gagawin natin? Ganito na lang, manugang, huwag ka nang umuwi ngayong gabi. Dito na lang kayo tumuloy sa bahay ko ngayon. Oo. Ikaw at si Xiaowei. Magkasama kayo sa isang bahay. Sa isang bahay lang kayo. Oo, oo, oo. Sa iisang kwarto lang kami. Hindi. Sobrang bilis niyan, hindi pwede agad-agad. Walang tinatawag na unang beses. Pagbisita sa bahay ng babae. Sa bahay ng babae kayo nakatira. Di ba kayo nag-uusap bilang magkasintahan? Oo, anong pakialam kung magkasama kayo sa isang bahay? Di ba kayo may kasintahan? Paano ito posible? Kami ay magkasintahan. Ngayong gabi, magkasama kami sa isang kwarto. Sige. Halika, 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 halika. Sandali lang, sandali lang. Huwag niyong istorbohin ang pag-inom namin. Halika, uminom, uminom. Asawa ng anak ko. Halika, halika, tagay. Ubusin natin, ubusin. Magandang asawa, magbuhos ka sa anak ko. Sige, sige. Halika, halika. Magulang. Yung kaunti tingnan natin. Sapat ba ang mga kumot nyo? Gusto nyo bang uminom ng tubig? Alagaan mo ang manugang. Oo, oo, kaunti. Lu Chisheng. Ginampanan mo ng buo.
Ikaw pa rin ang nagturo sa akin. Wei, bumalik ka na. Gumaling na ang peklat mo. Halika dito, patanjin kay inay. Hindi ka Wei. Tita. Pasensya na. Si Wei ay nagligtas sa akin. Tita, huwag kayong mag-alala. Mula ngayon, ako na ang magiging anak ninyo. Alam ko. Sa totoo lang, noong araw na iyon, tumawag sa akin si Wei. Alam ko na may mali. Ngunit umaasa ang tita. Nadalhin mo ang mukha mo. At mabuhay ng maayos. Tita. May isa pang bagay. Alam kong labis ito. Ngunit tungkol dito, kailangan kong gawin ito. Sana. Kapag tinanong ako ng iba. Sige. Naiintindihan ko na. Halika. Nanay. Kumusta? Sabi ko na, may kakaiba sa babaeng ito, di ba? Mayroon kang kaunting talino, mas mabuti pang tratuhin mo siya tulad ng kay Siran. Mabuting makipag-ayos kay Wei. Mabuting hanapin ang 7 bilyong pahiwatig. Sa tingin mo, wala siyang problema, nakatira na ako sa bahay niya. Sa kanyang magulang at kapitbahay, naimbestigahan ko na lahat. Isa lang siyang babaeng naghahanap lang ng pera. Alam ko na hindi mapagkakatiwalaan ang lalaki. Kung ganito nga. Lu Chisheng, dapat ka nang umalis nang walang dala. Ginang, ano po ang kailangan ninyo sa akin? Ito ang iyong magiging uniforme sa trabaho mula ngayon. Magpalat ka na. Ginang, sobrang nakakalantad naman ito. Hindi ba't gusto mong laging nandyan ako? Gusto ko talaga ito. Suotin mo ito, ngayon kasama natin. Gusto ko ito. Suotin ito, ngayon kasama namin. Pumunta sa press conference. Sige. Suot ko. Tiyak na isa kang magandang babae, kaya hindi ka takataka na si Lu Chisheng ay ayaw kang paalisin. Maghanda ka para sa press conference mamaya hapon. Naalala mo na ba ang sasabihin mo? Maganda ba? Ano? Nawawala ang kaluluwa ko. Mukhang gusto mo talaga. Sabi mo, kung suot niya ito, sama ka sa amin sa press conference. Kumusta? Nabaliw ka ba? Ginoong Lu. Kasalanan ko lahat. Ako ang nagpatahimik sa asawa ko. Gusto niya talagang magalit ng walang dahilan. Mahal. Nang lumabas ako, napansin kong naka-on pa ang computer mo. Mas mabuti pang bumalik ka at tingnan mo. Ginoong Lu. Bakit po kayo nandito? Ginoong Lu. Ginoong Lu. Ginoong Lu, anong nangyayari sa'yo? Ginoong Lu, huwag mong gawin yan. Hindi natin pwedeng gawin to. Pinakain nila ako ng droga. Tulungan mo ako. Pakawalan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Malapit nang magtagumpay ang plano natin. Magaling ang ginawa mong trabaho dito. Dahil hindi ko makuha ang malaking bahagi, hintayin mo, makuha ko lahat ng ari-arian niya. Para walang masasayang, sinundan ko siya ng maraming taon. Panahon na. Malapit na ang magandang palabas. Yabaw. Talagang anak ko siya. Siyempre. Kami ay isang pamilya, malapit na kaming magkakasama. Hindi ka ba masaya? Masaya. Siyempre, masaya. Kamakailan lang.
Bumaba ang presyo ng stocks ng Summer Group. Bilang chairman, may hindi ko maitatangging pananagutan ako. Dito, nais kong ipahayag, lahat ng media na nagmamalasakit sa akin, lahat tayo, mga shareholder ng SIA Group. Patawad. Alam ko na marami kayo, mga tanong tungkol sa amin. Ngayon, mangyaring magtanong kayo. Ginoong Lu, narinig ko na kamakailan lang, ay nakipagrelasyon ka sa katulong sa bahay. Totoo po ba ito? Ginoong Lu, narinig ko na plano mong mag-short sa Summer Corporation. Totoo po ba ito? Naniniwala ako sa asawa ko. Lahat ng ito ay isang pagkakamali. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Hindi pwede. Madam Lu, maaari ko po bang malaman, ano ang nararamdaman ninyo ngayon? Hindi ako makapaniwala na totoo ito. Pero kung totoo nga naman, pumili ako ng diborsyo. Pasensya na, Ginang, mabibigo kita. Anong ibig mong sabihin? Parang langgam na nahuhuli ng mantes, may masamang balak sa likod. Sino ito? Ito ba yung nasa video? Yung babae? Anong klase ng eksena ito sa isang mayamang pamilya? Pangalawang Pangulo Son. Hindi mo pa ba siya dinadala? Hindi mo ba alam kung anong okasyon ito ngayon? Dinala mo siya para magulo dito. Alam ko naman. At ngayon ay gusto ko, ibinulgar ka sa publiko. Ipinahayag ang katotohanan. Yumi. Ikaw na naman. Ginoo, ano po ang katotohanan na nais mong sabihin? Ano iyon? Ang dalagang ito sa tabi ko, kami nga iyon, ang anak ng pamilyang Sia. Sia Siran. Ano, totoo ba yan? Ako nga iyon. Ang aking pagkamatay, lahat ay isang malaking pagkakamali lamang. Paano mo mapapatunayan na totoo ang sinasabi mo? Saan ka na ba ng matagal na ito? Ano ba talaga ang katotohanan sa sunog noon? Ano nga ba? Ginoong Son. Naalala mo ba ang sinabi ko dati? Sasabihin ko sa'yo. Dalhin mo na ang mandurugas na ito, Lin Yiking. Ikaw na pumatay. Huwag ka nang magmatigas. Lahat ng ebidensya mo. Nasa USB na ito. Mag-report ka na sa pulis. Mamamatay tao. Ako ay nailigtas ng aming katulong, kaya't nakabawi ako ng buhay. Nagastos ng malaki para magpaayos, kaya't nagkaroon ako ng pagkakataon, na nandito ngayon, upang ilantad ang mga krimen ng dalawang ito. Paano mo ito patutunayan? Ako si Sia Siran. Ikaw pa rin ang dati, matigas ang ulo kahit na mamatay na. Itong kwintas. Maaaring i-connecta ang ating Sia clan sa online banking system na may 70 bilyong pondo. Deputy General Manager Son, buksan ang online banking system. Wow, siya talaga ay anak ng pamilya Sia, yung dalawang tao sa itaas. Hindi ba't mga mamamatay tao sila? Oo nga, sobrang labis na ito, agad silang hulihin. Ngayon ay, kayong dalawa, wala nang masabi pa, di ba? Kasalanan mo ito, kung hindi ka nadala ng taong yun, paano tayo napunta sa ganitong kalagayan? Sa ganitong kalagayan. Nanghihilo pa, isara mo ang bibig mo. Cute. Cute. Lahat ito ay dahil sa'yo. Ngayon lang ako parang asong ulol, hinahabol ng buong lungsod. Hinding-hindi kita palalampasin. Hinding-hindi kita palalampasin. Meron na, nasa kamay ni Yue. Hindi ba't may 7 bilyon? Maghahanap tayo ng paraan para patayin siya. Kunin ang 70 bilyon na ito, tapos tumakas sa ibang bansa, mamuhay ng malaya at masaya sa ibang lugar. Sino ang makakapigil sa atin? Sinasabi mo ba? Kung gagawin, gawin na ng todo. Patayin siya. Kung hindi tayo papayag ang mabuhay ng maayos niya. Huwag na rin siyang asahan pang mabuhay. Kung kailangan, maghihiwalay tayo hanggang kamatayan. Sige. Yue. Napakamaalam mo, Yue. Naisip mo na ba, mamamatay ako ngayon? Anong balak mo? Bakit? Siyempre, ihahatid kita, kung hindi dahil sa'yo. Paano ko, magiging ganito, hindi kita palalampasin.
Lin Yiking, maaari tayong mag-usap ng maayos. Maaari tayong mag-usap ng maayos. Natatakot ka. Hindi ka makapaniwala na natatakot ka rin. Pero ano ang gagawin natin? Ngayon ay kailangan kitang patayin. Gusto kong patayin ka. Sobra na. Huwag nang magpaliban sa mahalagang bagay. Yu Wei, hindi. Sa totoo lang, dapat kitang tawagin. Si Xia Siran. Tama ba, aking mahal na ex-asawa? Kaya nga. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Sa tingin mo, ano ang gusto kong gawin? Pinipilit mo kami na maging ganito. Sa tingin mo, ano ang gusto kong gawin? Nasaan ang 7 bilyon na itinago mo? Sabihin mo sa akin. Kung sasabihin mo, mapapatawad kita. Kung sasabihin ko ngayon kung nasaan ang 7 bilyon. May pag-asa pa ba akong mabuhay? Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Kung ayaw niyang magsalita, patayin na lang siya. Kung kailangan, maghihiwalay na tayo ng walang pag-asa. Wala na rin naman tayong magagawa. Sobra na ang pasensya ko sa iyo. Xia Siran. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang 70 bilyon. Siguradong papatawarin kita. Mula ngayon, tayo, tulay ay tulay, daan ay daan, walang kinalaman. Kung hindi, napatay na kita isang beses. Sabi ko. Ngayon ay masunurin na. Masunurin. Ang 7 bilyong susi ay nandito sa atin, sa ilalim ng granada sa ating hardin. Granada. Ay, itinanim mo ito ng iyong sariling kamay. Sabi mo, kapag isinilang na ang ating anak, habang siya ay lumaki at maging ganap, kailangan mo pa ring personal na ibigay sa kanya ang paggawa ng pomegranate na alak, pero pinatay mo siya. Ikaw ang pumatay sa ating anak. Mahal, huwag mong pakinggan ang kanyang mga kasinungalingan. Paano niya masisiguro na ang batang iyon ay sayo? Paano kung isang ligaw na anak siya? Lu Qisheng. Mahal mo ba ako noon? Ang cute. Tumahimik ka. Ang cute. Huwag mo na akong lokohin. Sobra na. Sinabi na niya sa atin, nasaan na ang 7 bilyon? Kunin na lang natin ang pera. Siya. Lu Qisheng. Huwag mo akong sabihan, mahal mo pa rin ba, itong cute na ito? Hindi mo magawang saktan siya. Sige, gagawin ko na lang para sa'yo. Sandali. Kung mamamatay na rin ako, tatanungin ko kayo, bakit kayo, ilalagay mo ako sa panganib ng kamatayan? Ganoon na ba kayong kagalit sa akin? Kung gusto mong malaman, sasabihin ko sa iyo, bakit ka pa nakikipag-usap sa isang patay? Sobra na yan. Lin Yiking, mas mabuti pang isipin mo ng mabuti, sariling pagkakakilanlan, kung may sasabihin ka pa. Wala akong pakialam kung may isa pang mamatay ngayong gabi. Noong kinasal ako sa iyo, hindi ka pinansin ng mga magulang mo. Nagduda sila sa akin, at nag-ingat sila sa akin, hindi nila kailanman. Tinuring akong bahagi ng pamilya, kaya napagpasyahan kong itago muna ang aking lakas, at maghintay hanggang ako'y maging ganap na malakas. Pagkatapos, papatayin ko ang 2 matandang iyon, ikaw, Lu Qisheng. Ngunit hindi ko balak kitang patayin. Ito ay isang katotohanan na hindi mo maitatanggi, ngunit hindi rin namin inakala. Hindi mo inakala na hindi ako namatay. Si Yu Wei talaga ang nagligtas sa akin. Pati ang mukha niya ang ginamit ko para maghayganti sa inyong dalawa. May isa pa akong tanong. Sabi mo nga, paano niyo unti-unting nakuha ang kontrol sa Xia Group, Lu Qisheng? Hindi mo naman siguro sasabihin ito sa kanya, di ba, Lin Yiking? Alam mo ba, na nag-aral siya ng batas at pananalapi, pumasok siya muna sa koanihan ng pananalapi ng Xia Group. At unti-unting lumipat sa mga banyagang account na nagdulot ng kakulangan sa Xia Group. Sa panahong ito, ang chairman ng Xia Group ay hindi inaasahang namatay. Pagkawala ng kumpanya ni Xia, binili ko ang kumpanya ni Xia. Natural lang na naging kumpanya ni Xia. Bagong chairman. Magaling na paraan. Nabulunan ako, Lu Qisheng. Sa susunod na buhay ko, hindi na kita muling makikilala. Pasensya na. Lu Qisheng. Kinamumuhian kita.
Sayang talaga. Mahal niya. O siya mismo. Siya si Ran. Magkikita tayo sa susunod na buhay. Itigil mo, sunugin ang lungsod, mahal ang mukha, Jolie, mahal ang amoy. Pakawalan. Sino kayo? Anong ginagawa ninyo? Pakawalan mo ako. Paano? Hindi ba ninyo iniisip na ginagawa ko ang mga bagay na ito, na wala akong paghahanda, bawat salita ninyo? Kung paano kayo nagkasala, paano naglaban ng pera, paano sinaktan ang mga inosente, isa-isa, bawat kaso. Ito ang ebidensya ng inyong parusang kamatayan. Lahat ng ito ay plano mo. Tama. Lahat ng ito ay peke ko lang. Never kitang minahal. Pag nakita ko ang mukha mo, nasisira ang loob ko, naalala ko ang aking anak. At saka ang mga magulang ko. Ikaw. Kayo nitong dalawang cute na bata, ang pumatay sa kanila. Hindi ba't mahilig kayo sa pera? Kung ganoon, dalhin niyo ang perang ito, at mamatay, at magsisi sa kanila. Wei. Inipagtanggol ko na tayo. Masaya ka ba? Wei. Bakit ako ang naghiganti? Pero hindi ako masaya kahit kaunti. Dahil wala na kayo lahat. Sa mundong ito, ako na lang ang nag-iisa. Napakalungkot ko mag-isa. Sisiran. Salamat sa'yo. Wala kami rito. Salamat sa pagsisikap mo. Mabuhay ka ng mabuti para sa amin. Nandito kami, sa mga lugar na hindi mo nakikita. Palagi kaming sasamahan ka. Wei. Mabubuhay akong mabuti.